I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Ayan mga kababayan, shout out sa inyo. So may nagtatanong mga kababayan, yung GAA, Budget 2025, bakit ganun daw kalaki, no? Well, every year naman trillion naman talaga ang budget ng pamahalaan, ano? So dahil doon sa mga nagtatanong, i-updates ko po sa inyo sa mga bawat ahensya ng gobyerno kung magkano ang budget ang mapupunta sa kanila. Para kumpleto detalyado mga kababayan, kailangan din natin i-updates para maipakita sa mamamayang Pilipino itong mga budget ng mga bawat ahensya ng gobyerno. Siyempre, DSWD, DA. So, para kumpleto detalyado, basahin ko ito mga kababayan. So yun mga kababayan, basahin po natin, although mayroon na tayong video na nilagdaan ng Pangulo kanina, ang 2025 budget, no? At mayroon tayong video din na in-upload, yung press conference ng mga cabinet members niya, ng mga sekretary niya, at nakita nyo naman at narinig yung kanilang mga paliwanag. So, sa mga nagtatanong, ito po yun, mga besa, aprobado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 national budget na nakatuon sa pagpapalakas ng sektor ng edukasyon, infrastruktura at kalusugan upang matiyak ang matatag na kinabukasan ng mga Pilipino. Narito ang mga sektor na may pinakamataas na alokasyon. So, makikita natin dito guys, ang mga sektor, yung bawat ahensya ng gobyerno, ika nga. So, ayan FY 2025 national budget, kung makikita nyo dito, department with the largest allocation. Una dito guys, agriculture 237.4 billion. Dito naman sa transportation, which is ang DOTR 123.7 billion. Ito naman po ang judiciary, 64 billion. Ayan, 64.0 billion. Ito naman tayo sa justice, 42.2 billion. Yan isuman nyo yan. Para doon sa mga dialysis. Ayan, ito po 'yun. Wag na po kayo kuda ng kuda. Nako, magpasalamat na lang kayo, dahil naaprobahan na ito at napupunta naman talaga sa bawat sektor itong pera na ito. Kayo naman, tama-tama na yung paninira nyo. Naku, sakit kayo sa ulo. Ayan, justice, 42.2 billion. Yung labor and employment, mga kababayan, 39.5 billion. Agay. Yan. Dito naman po tayo sa education. Ito po ang pinakamalaki, mga kababayan. Pinakamalaki sa lahat. 1.6 trillion yan. Education, DepEd. DepEd, SUC, CHED, and TISDA. Kaya malaki po yan. Hindi lang po ang DepEd lang, yung DepEd, kasama po ang guys ang DepEd, SUSC, tapos CHED at TISDA. Ito naman po tayo sa ito naman po guys, ito ang DSWD, 217.5 billion. Ayan ang DSWD. Nakikita nyo ba? Ito naman po yung defense, DND naman ito, 315.1 billion. Ito naman sa interior and local governments, ang DILG naman ito guys. Nakikita nyo ito, 279.1 billion, interior and local governments. Tapos ito naman po ang DOH, 267.8 billion. Nakikita nyo? Ito naman ang public works, which is ang DPWH, 1.01 trillion. Ang pinakamalaki, education at ang public works. So, ang total niya, other departments and SPFS and Auto Apro 2.6
68 trillion. Ayan guys, oh. Ayan. Tapos total budget niya, ilan? 6 trillion, 6.32 trillion. Yan, sa mga dialysis, sa mga anti-Marcos. Ito. Tingnan nyo ito. Kung may problema kayo dito sa bawat sektor na ito, doon kayo magsampa ng kaso sa korte. Para mawaswasan yung mga utak nyo. Puro kayo paninira eh. Hindi nyo nga alam kung ano ang totoo. Basta na lang kayo, nagja-jump lang kayo sa middle. Hindi nyo inalam ang punot dulo. Kayo naman, mga kababayan, grabe naman kayo kung maninira kayo. Nakikita nyo itong budget na ito? Napupunta naman ito sa bawat sektor, ahensya ng gobyerno. Kung may problema kayo, na sinasabi ng mga anti-Marcos, mapupunta daw sa bulsa. Sus, madali lang po mag-akusa, pero mahirap nyo patunayan. Nakikita nyo ito. Pero yung iniwan ni Digong na utang ng Pilipinas ay lumubo 7 trillion plus. Plus doon sa mga nagdaan mga pangulo 13 trillion plus. Hindi nyo nakita yon? Hindi nyo unisisa kung saan napunta yung 7 trillion? Na sinasabi nyo pandemic. Pandemic, ang dami namang donasyon na binibigay na libre. Kayo talaga pag kami ang rumisbak sa inyo na pinapatunayan namin ang katotohanan, katulad nito, nakikita nyo yan, hindi kayo makaka-react, di ba? Ngayon, pag kami ang rumisbak din naman na sinasabi namin, nakikita nyo yung GAA 2025 budget, pero hindi nyo nakikita kung paano pinalubo yung poon nyo ang utang ng Pilipinas na minana ni Pangulong Marcos Jr. Itong hirap dito sa mga tao na ito, ewan ko na lang, ano bang klaseng utak mayroon sa inyo? Well, isa lang naman yan eh, because they are anti-Marcos. That's why. Gusto nila sirain ng Pangulo, ang pamahalaan. Yun ang trabaho nila eh. Kasi mga kababayan, bayaran ng mga yan. Yan ang katotohanan. Para alam nyo. Bayaran yan eh. Kahit alam nila na tama naman ito lahat, pero gumagawa pa rin sila ng istoryahe para lang makapanira sa gobyerno. Kasi anti-Marcos, ganid sila sa kapangyarihan. Nang akala nila kasi nakagatin ng majority ng Pilipino yung kanilang paninira. Doon po kayo nagkakamali. Kasi marami din naman ng pro-government na kumukontra sa inyo na political content creator. Di ba? Hindi kayo papaniwalaan sa social media. Kayo lang. Yung mga alipores nyo na naniniwala sa inyong mga kamangmangan. Ganun lang kasimple, no? So ito mga kababayan, ito ang pinaka latest updates video ko sa inyo. Yan po mayroong nakalagay lahat diyan, kumpleto na yan. Diyan po napunta. Yan po ang kaukulang budget ng bawat sektor, ahensya ng gobyerno. Agriculture, DOTR, DPWH, DSWD. So yun guys, ano po ang kapalagay nyo? Well, ang importante, nilagdaan niya, tapos nilagdaan na ni Pangulong Marcos Jr. Wala nang problema, no? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyo. Thank you for watching. Happy New Year everyone. Bye. And babu. See you again guys on my next upload video. Follow me. God bless Philippines!